Ngayon ay nagdamo naman tayo sa multi-literacies in 21st century skills. So, bago tayo nagdamo dito, may clue ako itatanong sa inyo. Ginoong Kiral, mari ka ba sumayog? Para sa inyo, paano mo ginagamit ang Facebook? Ano ang iyong munang ginagawa? Nanonood ng mga video, mga nakakatawang mga video sa Facebook. Video na gano'n, no? Yes. Sige, maraming salamat. Dito, malalaman natin ang iyong mga kakayahan, ang mga skills sa paggamit ng teknolohiya, at ang iyong ibang mga skills na tinatawag natin 4Cs at TWICs. Then, bago tayo natapos sa mga uri ng 21st century skills, ano ba ang 21st century skills? Ito ay tumutukoy sa mga kasanayang kinakailangan ng mga mag-aaral upang maging handa sa mga bagong lipunan. Kabilang dito ang paggamit ng teknolohiya, digital literacy, at kolaborasyon na layunin po na rin ang pagkatuto sa mga bagong bato. Ito ay nakatukoy sa kakayahan ng isang tao na dapat na ang kanyang mahasa at gagamitin dahil tayo nabubuhay ngayon sa 21st century na kung saan ay unlad o usbong ang teknolohiya. Ngayon, meron itong tatlong bahagi. Una ay learning and innovation skills or 4Cs. Pangalawa ay information, media, and technology skills o 3 literacies. At ang pangatlo ay ang life and career skills o 5Cs. Ngayon ay tatapon tayo sa learning and innovation skills. Una ay communication. Sabay-sabay pa sa akin. Tumutukoy sa kakayahan ng isang mag-aaral na magpahayag ng malinaw ang kanyang ideya ng dami at kalaman sa iba. Ayan, ang communication ay ating kakayahan ng makipag-usap. Kapag tayo marunong makipag-usap, ay kaya na magpapahayag ang ating idea na sulat na sa ngayon na ating mga kausap ay maintindihan agad-agad. Pero sa pag-aaral ni Coursera sa communicative language teaching na kung saan nahasa nila ang confidence at fluency at interaction skills ng mga mag-aaral na napakahalaga kapag ang isang mag-aaral ay nakikipag-usap. Sunod naman ay ang collaboration. Sabay-sabay na sa akin. Ito ay paraan ng pagpapalitan ng ideya, pagbibigay ng feedback, at pagtutulong-tulungan ng mga nag-aaral upang maabot ang layunin ng pagkatuto. Collaboration kung saan ay kinakailangan ito ng dalawa o higit pang mga tao kung saan ay nagpapalitan sila ng mga ideya. Kapag tayo ay nakikipag-collaborate, ay may nagkakaroon din ng feedback kung saan ang opinion ng isa ay binibigyan ng tugon sa opinion ng kanyang kausap. Nagpapakita ang kalagahan ng feedback at peer-working activities sa pagpapabuti at pagpapagilaw ng mga mag-aaral tungkol sa sarili at pag-ulan sa paggamit ng wika. Tayo ay ating napapaulan ang ating kakayahan sa wika kapag tayo nakikipag-collaborate dahil may natutunan tayo na ideya mula sa ating kausap. Sunod naman ay critical thinking. Sabay-sabay pa sa akin. Ito ay paraan ng pagsusuri at pag-aanusan ng mga mag-aaral habang nagsasalita at nagsusulat. Maraming salamat. Ito ay ating kakayahan ng pag-analisa. Halimbawa na lamang kapag tayo nagsusulat ng essay. Ginagamit pa natin ang ating kakayahan sa critical thinking o hindi? Opo, Bakit? Balikan. kasi kailangan pinag-iisipan ito ng mabuti at hindi ka makakagawa ng isang magandang output kung hindi ka magamit ng critical. Tama! Kailangan natin pag-isipan kung mabuti, lalo na kung ano ang pagka-hati-hati ng ating pagsulat sa ating salaysay. Kung ano ang panigulan, gitna at wakas, at kung ano ang tema ng ating pipiliin. Sa critical thinking, mapapalakas nila ang kayahang mag-isip ng mas malalim at mas mapanuri ng isang kaunahing kasanayan para sa epektibo komunikasyon at
kakayahan ng mga magbabasa. Pero sa pag-aaral ni Amen, ipinapakita dito na ang wika ay hindi dapat kasapakan sa komunikasyon, kundi isa rin sa lamig ng malikhaing pag-iisip. Di lang tayo ay pag-usap o pagpilihan ng ating kausap, kundi ginagamit natin ang wika para mas maging maganda itong pakinggan at ibahagi na natin ang kakayahan natin sa pagiging malikhain. Ayan, so ano nga ulit ang 4Cs? Natatandaan ng lahat? Thinking, collaboration, critical thinking, and Creativity. naulit ko na. Basta hindi ko na Para matandaan ang lahat, mali ba kayo tumayo? Ganun tayo gagawin. Tayo, mali ba kayo tumayo? Ayan. Sa una ay communication. Sundin niyo lang mga aking gagawin. Communication. Collaboration. Critical thinking. And creativity. Pag ginamit na natin mga topic ko, Communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Ayan, maraming salamat. Sinamahan natin ang ito. Yan, sunod naman ang innovation, media, and technology skills. Una, information literacy. Sabay-sabay mo sa akin. Ito ay sila rin kailangan sumuri ang mga upang makatuon ang mga dalawang komunikasyon at pagkatuto sa ibang wika. Ayan, maraming salamat. Sa dadako naman tayo dito sa information, kung saan hindi lamang tayo magpapasa ng informasyon online, kundi natututo tayo sumuri sa kung ano ang ating binabasa. Kung ang binabasa ba natin nakakatawa, nakakatakot, o kaya naman ay may koneksyon sa ating pag-aaral, o kaya educational studies. Sunod ay media literacy. Sabay-sabay ba sa akin? Ito ay tumutukoy sa paggamit at pagsuri ng mga media content tulad ng video, blog, o social media text bilang paraan ng pag-unawa at pagpapahayag ng tulong. Sa ganito ng paraan nagiging mas sikat, naghain at epektibo tagalitan ng mga salita at alam. Ayan, maraming salamat. So, nabanggit na nito ng naunang tagapag-ulat na ang media literacy ay isang kakayahan na gamitin ang critical, malikhain at epektibo, ay critical thinking na kung saan ay isipin natin kung tama ba ang ating paggamit sa media. Halimbawa na lamang ay sa Facebook, kung gagamitin natin ito para pamahagi ang ating nararamdaman, kaya isip sa YouTube naman ay mga videos, kung halimbawa bahagi ng ating buhay at iba pa. Sunod naman ay technology literacy. Sabay-sabay pa sa atin. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga iba't-ibang teknolohikal na kasangkapan tulad ng learning apps, online discussion, at content tools upang mas mapabuti ang mga pagkumonikasyon at pagtutulong. Ayan, maraming salamat. So, sa bahagi ito ay tungkol ito sa ating paggamit ng mga teknolohiya. Halimbawa na lamang ay sa ating cellphone, meron tayong tinatawag na mga learning apps. Sino dito ang mayroong Duolingo app? O nakakilala kung ano ang Duolingo app? Merriam-Webster. Ayan, online dictionary. Na kung saan ay ginagamit natin upang makahanap ng mga salita at maalaman ang mga lugar nito. Ang Duolingo app ay isang learning app na kung saan pipili ka ng isang wika na gusto mong matutunan. Halimbawa na lamang ay ang Korean language. Pipiliin mo ito at mayroon itong parang strict na tulad ng Facebook na araw-araw ay bibigyan ka ng task upang ikaw ay matuto ng wika. Sunod naman ay ang innovation. Sunod naman ay ang fix. Una ay flexibility and adaptability skills. Sabay-sabay pa sa akin. Mahalaga upang matutunan ng mga Sa mabilis na pagbabago ng lipunan, lalo na sa
magiging equal sa mga kausap natin ng mga case. Na kung saan ay naabang natin ang isang kakayahan ng matuto at malawak pa ang ating kakayahan. Malawak pa ang ating kakayahan matuto sa wika. Halimbawa na lamang ay ating mga kababayan na OFW. Sa tingin niyo, meron kaya sila flexibility and adaptability skills? Yes! Ano ba ang paliwanag nito? Wala akong alam. So, bilang isang sa itong pagkakataon, Ang mga kababayan natin na OFW or overseas Filipino workers, sa tingin mo ba ay may kakayahan sila o kakayahan o flexibility and adaptability skills? yes naman. So, bilang mga OFW na Nakakatuon sa wika. So, bago pa man sila pumunta sa ibang lugar na, sila po ay natututo ng ibang wika upang mas magkakaroon sila ng kaagupan doon sa lugar na kanilang pinupunta. Sa pamamagitan nun ay mas nagkakaroon sila ng makabuluhang pakikipagsalamuha doon sa mga taong iba ang lahi. Maraming salamat sa Diyos. Ayan, natututo sila mag-adjust sa kanilang lugar na pagtatrabahuan. Kumbaga, may mga pagbabago sa pagtuto ng kanilang wika. Sunod naman ay leadership and responsibility skills. Maaari nyo ba sabay-sabay sa akin? Tugtugay naman sa dito ang pagkatuto sa wika at ang mga aral ay nakikilaho sa mga gawain kolekttibo tulad ng pagsasawa sa silihan sa learning task. Ito ay napakinggan ng masalamat ng organisasyon at disiplina. Yan, maraming salamat. So may pagpaparehan lang ito sa isa sa 4Cs na collaboration na kung saan ay natututo sila kapag sila ay nakikipaglaro sa isang collaboration. Dito rin meron silang responsibility na kung saan ay kung ano ang kanilang ginagawa ay inaako nila sa isang pangkat. Halimbawa na lamang kung ikaw ang leader sa inyong grupo, ang responsibility mo ay magbigay gabay sa iyong mga kasama. Sunod naman ay initiative and self-direction skills. So, may sabay po sa akin. Ito ay tinutuloy sa mga kailangan sa pagkaluhan na hindi na kailangan ng pagsabihan. sila ay magsasaksi At masanay na pag-ulan ang kakayahan sa komunikasyon para sa labas ng siligaran. Sa iyong paraan, natututo silang maging mas mapanuli, masigasig at may sariling motivasyon sa pag-ulan ng kanilang kasabihan sa wika. Yan, maraming salamat. So, mula sa salitang initiative o kaya self-direct na kanilang ginagawa. Sa bahagyang ito, ang mga mag-aaral ay natututo ng wika dahil sa kanilang kagustuhan. Halimbawa na lamang sa atin ay kung gusto natin ipayabong pa ang ating kalaman sa wikang Pilipino ay mas pag-aaralan natin ito sa pamaraan ng pagbasa ng mga libro o kaya naman ang paggamit ng diksyonaryo. Dito, sa ganitong paraan, natututo silang maging mapanuri, masigasig at may sariling motivasyon sa pag-unlad ng kanilang kasanayan sa wika. Sunod naman ay productivity and accountability skills. Sabay-sabay pa sa akin. Ito ay Tukoy sa pagiging responsable ng mga kailangan na gawin na ang ginagawa sa pagkalan. Tulad ng mga proyekto, presentasyon, at mga pagsusulat. napapahalaga nila ang lugar na output na naiiwan sa bawat pamilya. Yan, maraming salamat sa kasanayan ito ay nakakagawa sila ng mga proyekto at halimbawa na lamang ay mga role-play. Kailangan ng isang mag-aaral at may productivity and accountability skills upang makabuo sila ng script, mga gawain, at iba pa. Sunod ay social and cross-cultural skills. Sabay-sabay ba sa akin? Ito ay tumutukoy sa kakayahan mag-aaral sa pagbabahagi ng oras.
wika ay tulay sa pagpapagalan, kaya naman ang mga pag-aaral dapat matutulong magbigay galak, unawa ang bagay sa tao na iba't ibang katanungan. Maraming salamat. So bahagya ito ay pagpapahagi ng kooperasyon, pagpapalit ideya, at pag-unawa sa pagkakain ng pananaw at kultura. Kapag tayo ay nakikipag-usap, nalalaman natin kung ano ang background ng isang tao kung saan siya nagagaling. Ang wikay na gagamit natin upang mausap natin sila na may galang, unawa, at na lalo umawas mula sa tayo ng mga tao mula sa iba't ibang sa kanilang iba't ibang pinagagaling. Ngayon, ito ang pangalawang pagsama ng bagyan ng ating inulat. Una ay ang learning innovation skills, merong communication, collaboration, critical thinking, creativity. Pangalawa naman ay information, media, and technology skills, merong information literacy, media literacy, and technology literacy. At ang pangatlo ay life and career skills na merong possibility, adaptability, leadership, and responsibility, creative, and self-direction, practical, creativity, and accountability, and social responsibility. Pwede yung ba tayo? Sa recording mo, video recording. Kasi mo pa siya paper. At yun lang ang po sa akin. Wala ka pa siya.